serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project sa isang palatuntunan sa water treatment facility sa Apo Agua, Barangay Gumalang, Davao City nitong Miyerkules, Pebrero 7. Layo ng naturang proyekto na tugunan ang pangangailangan sa tubig ng mahigit 1 milyong Davaoenyo. Palalakasin din ng Davao City Bulk Water Supply Project ang supply ng groundwater sa naturang lungsod sa pamamagitan ng Tamugan River na maituturing na mas maganda para sa kalikasan ang pinanggagalingan ng tubig na nasa distrito ng Davao. Narito si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang naging mensahe sa naturang kaganapan. I am delighted to join you today to inaugurate this Davao City Bulk Water Supply Project. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. The Davao City Water Supply Project is also a concrete step for us to lessen our reliance on limited groundwater by tapping the Tamugan River as a sustainable water source. This is very important as we have changed the policy and we are now starting to feel the effects of what we have been doing in the past, that is digging wells. And our aquifers are already starting to feel the effects, and they are not being replenished enough, which is ironic because we have sufficient surface water in the Philippines. The Philippines is not a dry country, and so this model that we are inaugurating here today is right in line with the policy of the shift in policy of government of taking water from surface water sources rather than from digging wells. And I'm very pleased to learn that this state-of-the-art facility is designed following the Water Energy Nexus model, i.e. they are also producing electricity from the hydro plant which runs the plant.
It enables the renewable energy through its built-in hydroelectric power, lessens reliance on our already strained electricity grid, and responds to the clamor for better environmental stewardship, more responsible management of natural resources. So, let me take this opportunity to acknowledge the teams of Apo Agua and its parent company, Aboitiz Infracapital, and the Davao City Water District and the local government of Davao City for the unwavering dedication that was required and to bring this project to fruition. Your efforts to ensure the protection and conservation of Panigan Tamugan watershed and the management and rehabilitation of hundreds of hectares within the watershed area show that we can pursue development without compromising the environment. Thank you for showing us the deep well of potential that public-private partnerships hold, not just in securing water supply, but also in paving the way for enhanced economic growth, jobs creation, and an improved standard of living for Filipinos. What this demonstrates is a proven approach in battling water scarcity, which is no longer a seasonal challenge, but a perpetual threat that comes with climate change. It is for this reason that I continually stress the urgency of improving water security and directed agencies concerned to expedite the completion of all water projects across the country. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, which we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Of all emergencies, water scarcity is the hardest to contain. It is, however, preventable with foresight, right plans, united action, and strong political will. Anticipating problems instead of letting them catch us by surprise is how we approach these challenges in the Bagong Pilipinas. We prepare for contingencies to solve problems and diffuse potential crises before they occur. We dream of building a nation of our children that proudly inherit, that our children can proudly inherit. And as such, this project is worth bequeathing to the generations that will come after us. I can only once again congratulate the Apo Agua water project and congratulate the Aboitiz group for the hard work they have put in and the commitment that you have shown despite the trouble. There were many. I think I heard the litany of the difficulties that you have faced from the beginning to the end. Government not playing a small part in some of those either. But the commitment that you have shown to now be able to provide this much clean, fresh water to our people. And that is not only a blessing for the families who have had to suffer through the scarcity of water supply and now are able to enjoy a sufficient water supply, and the quality of life, I think it does not need any further explanation. The quality of life between having clean water available in sufficient amounts at a price that can be afforded, and having now this kind of almost unlimited supply is life-changing. And for that, we can only thank you all for the work that you have done. Congratulations at magandang umaga po sa inyo lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga bagong talagang opisyal ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Law Association o ALA sa isang oath-taking ceremony sa palasyo ng Malacanang nitong Martes,
Pebrero 6. Ang mga opisyal ng Philippine National Committee ng ALA ang mangunguna sa pagtataguyod ng rule of law at pagpapalaganap ng social stability at economic prosperity sa ASEAN region. Ang ALA ay isang non-governmental organization na itinatag noong 1979 na nagbubuklod sa ASEAN legal fraternity ng mga hukom, abogado at mga guro ng batas. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I congratulate the newly inducted Philippine National Committee officers and members of the ASEAN Law Association of the Philippines. I am glad to administer your oath of office today, for it signals your devotion to lend your legal expertise to promote close relations, cooperation, and mutual understanding amongst magistrates, lawyers, and teachers of law in ASEAN member countries. Your representation to international bodies such as the ALA reflects the country's continued commitment to strengthen our multilateral cooperation with our neighboring countries. This is particularly vital in achieving our goal of a just global community amidst the critical geopolitical issues that we are being confronted with in the region. We count on your insights and experience in law and the administration of justice to harmonize the respective national laws of every ASEAN country so as to achieve common consensus on concerns within our region. As you add a new chapter to the storied history of ALA Philippines, it is only fitting to honor some of our country's greatest legal luminaries who laid the foundation of your esteemed association, which include Attorney Avelino Cruz, who now chairs the ASEAN Law Institute, Chief Justice Artemio Panganiban. Thank you, Chief Justice Panganiban, for your service and dedication in leading ALA Philippines Incorporated since 2015. I am confident that as the Chairperson Emeritus, your experience and wisdom will serve as a moral compass to achieve the objectives of the ASEAN Law Association. Allow me also to take this opportunity to express my utmost support to the judiciary as it implements the Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027. Under the leadership of Chief Justice Gesundo and the commitment of the Associate Justices of the Supreme Court and other public servants in the judiciary, the Filipino people can now rest assured that responsive and real-time justice can be delivered. Let me take this opportunity to reiterate this administration's respect and adherence to the autonomy of the judiciary and our commitment to strengthen partnership between the executive and the judiciary. I also commend Chief Justice Gesundo for accepting the position of Philippine National Committee Chairperson of ALA Philippines. I likewise applaud the Supreme Court for accepting the task of hosting the Council of ASEAN Chief Justice meeting alongside the ASEAN Law Association General Council meeting this coming November of this year. By taking on these challenges, you have proven that we are one with our ASEAN counterparts to facilitate legal collaboration, interconnectivity, and integration amongst them. With the election of the new Philippine National Committee officers of ALA Philippines, I'm confident the Philippines will take a lead in upholding the rule of law and promoting social stability and economic prosperity in the ASEAN region. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nagsimula ng magbayad ang Saudi Arabia sa insurance ng mga empleyado ng mga kumpanyang nabangkarote. Kaugnay nito, nakatanggap na ng sahod ang mga overseas Filipino worker o OFW sa Saudi Arabia na naapektuhan ng bankruptcy ang pinapasukan ng mga kumpanya noong 2015 at 2016. Sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 700 milyong piso na ang nailabas mula sa mahigit 843 na tseke na naipasok sa accounts ng mga OFW. Nais ko lang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia
sa mga empleyado ng mga kumpanyang bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Patuloy na ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. National Cybersecurity Plan o NCSP aprobado na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nakapaloob dito ang ilang inisyatibo para protektahan ang bawat mamamayan laban sa mga banta sa online o cyber threats at kung paano magtutulungan ang bawat ahensya ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology o DICT na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-adopt sa National Cybersecurity Plan o ang NCSP para sa taong 2024 hanggang 2028. Ayon sa DICT, layunin ng NCSP na makabuo ng isang matatag, maaasahan at ligtas na cyberspace para sa bawat Pilipino. Inaasahang nakapaloob dito ang ilang inisyatibo para protektahan ang bawat mamamayan laban sa mga banta sa online o cyber threats at kung papaano magtutulungan ang bawat ahensya ng pamahalaan. Ilan sa tinatarget nito ang pagpapaigting sa Cybersecurity Policy Framework at pagpapaangat ng cybersecurity workforce capability sa bansa. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinimulan ng paigtingin ang pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na humahawak sa cybercrime o online crimes. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., ito'y sa pamamagitan ng pagsasanay at paggamit ng mga makabagong teknolohiya na makakatulong para mapigilan ang cybercrime at iba pang issue sa cybersecurity. Ayon pa kay Acorda, ito ay kaugnay pa rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pagpapalakas sa cybersecurity system ng Philippine National Police. As instructed by our President, we are intensifying, we are capacitating our police officers on the ground, especially as of previously, ang ating cybercrime group is only up to the regional level lang. Si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nakapagtala ang pambansang pulisya ng mababang bilang ng krimen sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Benjamin Acorda Jr., bumaba ng 10.66% ang bilang ng krimen na naitala mula Hulyo 1 ng 2022 hanggang Enero 31 ng 2024. Dagdag ni Acorda, naitala rin ang pagbaba sa 7 focus crimes kabilang ang rape, physical injury, robbery, murder, carnapping at homicide. Gayunman sinabi ni Acorda na kailangan pang paigtingin ang laban kontra cybercrime dahil ito ang nakapagtala ng bahagyang pagtaas ng bilang. We reported our accomplishments, although seemingly nakita natin na nag-improve yung crime statistics na it went down by 10%. But as we dissected further these crime statistics, there is a need for us to focus on cybercrime. Si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Korupsyon sa decommissioning process ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, itinanggi ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU Secretary Carlito Galvez Jr. Ito ang pahayag ni Galvez kasunod ng pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation kung saan kinwestiyon ng mga senador ang umano'y mabagal na implementasyon ng decommissioning process. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Walang katotohanan ng malisyoso at walang basehang aligasyon na may korupsyon sa decommissioning process ng MILF. Ito ang inihayag ni Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. kasunod ng pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation kung saan kwinestyon ng mga senador ang umano'y mabagal na implementasyon ng decommissioning process. Ayon kay Galvez, ang mga benepisyaryo na tumatanggap ng 100,000 cash assistance ay dumadaan sa masusing verifikasyon para masigurong lehitimo ang mga ito kaya mabagal ang proseso. Paliwanag ni Galvez, isinusumite ng MILF ng direkta ang validated na listahan ng mga combatants at armas sa International Decommissioning Body o IDB na biniberipika uli at iniimbentaryo ito. Katulungan niya dito ng IDB ang verification, monitoring and assistance teams na kinabibilangan ng mga representante ng Turkiye, Brunei, Norway, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at MILF. Sa ngayon niya, umabot na sa 26,132 MILF combatants at 4,625 armas ang sumailalim sa proseso ng pagdikomisyon. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Iniimbestigahan na ng Department of Transportation o DOTR ang mga alegasyon ng korupsyon ng Transport at Civilian Group laban kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang mga akusasyon ay inihayag sa pamamagitan ng open letter mula sa Federated Land Transport Organizations of the Philippines o FELTOP at ng Coalition for Good Governance. Kabilang narito ang betrayal of public trust, grave abuse of authority, loss of trust and confidence, acts prejudicial to the public, reputational risk against the Philippine government at corruption. Ayon sa kalihim, ang mga nabanggit ay seryosong mga akusasyon at kinakailangan ng malalim na investigasyon. Sa ngayon, pinagpapaliwanag ng DOTR si Mendoza kaugnay sa mga paratang laban sa kanya. Tiniyak naman ng DOTR sa publiko na tututukan ang mga reklamong ito. Matatandaang noong Nobyembre ng 2023, naghain na rin ang dalawang magkaibang kaso sa ombudsman ng FELTOP laban kay Mendoza. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Isinasagawa na ng Department of Agriculture o DA ang updating sa electronic database ng mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Mahalaga ito para sa tamang pagpaplano, pagpapatupad at pagmomonitor sa bilyon-bilyong pisong halaga ng agricultural projects at mga target intervention. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Operations Roger Navarro, magpapakilos ang DA ng may 16,000 na mga tauhan sa buong bansa para mapabilis ang delayed collection, updating at validation ng personal at farm data ng stakeholders. Tinataya ng DA na may 10 milyong magsasaka at mangingisda. Karamihan sa mga ito ay natukoy na pinakamahirap sa bansa. Ang DA ay may paunang listahan ng 1.4 na milyon na mga stakeholder na ito bago magsimula ng mga kailangang baguhin. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Pinapaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang publiko na mag-ingat sa love scam sa online. Ngayong papalapit ang Valentine's Day. Pinapayuhan ni Interior Secretary Benamin Abalos Jr. ang publiko na kumustahin ang mga miyembro ng kanilang pamilya na maaring mahulog sa ganitong scam. Yung love scam, tinitignan nila yung to the profile, kung sino yung malungkot, nag-iisa, ano yung music na hilig mo, ano yung hilig mo kinakain, ganito.
And then yung weakness mo, doon ka pinapasok. Talagang sindikato. Imagine that PLABSCAM is number 1 ngayon yan, ha? Pinapasok nila. Si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 3,000 piraso ng mangrove seedlings na itanim sa bayan ng Infanta, Pangasinan bilang bahagi ng programang Green Canopy Project. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Matalunggaring agawa so sa kaya tree planting a aktibidad dyan pa na maglaya Green Canopy Project at baloy ya Infanta Pangasinan nun kumadwan agaw ya Pebrero 2024. Si magap dyan bilang ya 3,000 a piraso a seedlings o bakawan so na itanam dyan nibitlan programa in padaulo ya Municipal Environment and Natural Resources o MENRO iya na programa. Akibiyang adsayan programa iray miyembro ya Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police o PNP, barangay workers, tansari empleyado ya local government units o LGU ya Balay ya Infanta. Unungad kende Menro Officer Marvin Mascareñas makatulong yan intata ng mabakawan ya panabungan tanpan padakalan iray sira ed dayat sa programang Green Canopy Project at sa kaya programang Provincial Government ya Pangasinan si magaplad 150,000 ya seedlings so naitanam jad pa na maglituyan programa jad dumaruman pasan laluyag ya Pangasinan. Target niya makapantanam ya programa Green Canopy Project ya 500,000 ya seedlings para taon ya 2024. Manlala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Magnitude 4.9 na lindol na naranasan sa Mountain Province nitong araw ng Martes, nagtala ng pinsala sa ilang struktura sa bayan ng Tadian at Sabangan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Sumagmamano nga istruktura iti munisipyo ti Tadjan ken Sabangan tinaapektaran iti magnitude 4.9 agan ganad ang napadasan dito'y Mountain Province iti Martes, February 6. Sigon iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office iti inisyal nga assessment ti Tadjan MDRRMC nakitaan iti minor cracks ti dingding ti daduma nga opisina ti Mountain Province State Polytechnic College wenno MPSPC Tadjan Campus. In padamagmet ti Sabangan MDRRMC iti PDRRMO ti panagkaro ti betak iti dingding ti Pingad Senior High School, Kapinitan Elementary School, LGU Tourism Office ken betak iti riprap ti Barangay Bunayan. Dadumamet abalay sa Jalibo Napwa Sabangan tina-report nga nakitaan iti betak kadagiti dingding. Iti report ti Volks 12:30 PM iti February 6 tatanga tawen narikna ti magnitude 4.9 agan ganad iti kaaduan a paset ti probinsya nga ti lokasyon ket iti banda Tadjan, Mountain Province. Narpos na Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Tabuk.
Grassroots Renewal and Empowerment for Accountable and Transparent Barangay Program ipinatupad sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Napatag nga maiadal wenno maipalawag iti great grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangays program ng runa kadagiti barong opisyalis ti barangay urepay dagiti sangguni ang kabataan. Sigon kay City Local Government Operations Officer Helen Lacuesta, iti LGU Tabuk may patpatungpal diti baba niti sessions kadagiti na grupo nga barangay diti syudad. Ti great kunana pa ikat mangi palagip ti functions ken ma-upgrade iti kapanunutan dagiti barong opisyalis ti barangay agturong iti nasayaat nga trabaho ada iti transparency may panggap ti accounting budgeting process ken amon noan niya dagiti programa amasapol nga maipang pangruna. Nairaman dagiti topiko iti great sessions wenno lectures alinaon iti RA 7160 kadagiti barangay iti barangay development plan, barangay budget participation in governance, public ethics and accountability ken barangay agenda for governance and development. Sakop ti great with grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangay program dagiti newly barangay officials iti 43 barangay dito syudad iti Tabuk. Manipod DZRK Tabuk, Renzi Roaquin para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Ano ulat mula Tabuk? Dumako naman tayo sa Lucena. Minimum wage ng domestic workers o kasambahay sa Calabarzon madaragdagan ng 1,000 piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Madaragdagan ng 1,000 piso ang minimum wage ng domestic workers o mga kasambahay sa Calabarzon simula February 19, 2024. Ayon sa pabatid ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Calabarzon, batay ito sa kanilang wage order 4A-DW-04 na inilabas nitong February 3. Para sa mga lungsod at first-class municipalities, kung ang dating wage rate ay 5,000 pesos, magiging 6,000 pesos na ito epektibo sa February 19. Para naman sa iba pang mga bayan, kung 4,000 pesos ang dating wage rate, magiging 5,000 pesos na ito simula sa February 19. Samantala sa mga lungsod ng Carmona at Calaca na nareclassify mula first-class municipalities patungo sa component cities, ipatutupad ang kaparehong pagtaas sa buwan ng sahod ng mga kasambahay. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara. Yan ang ulat mula Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan. Nasa 500 kabahayan sa Quito area sa Puerto Princesa tinupok ng apoy nitong Miyerkules ng madaling araw. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jillian Faye Ibanez. Kakarkulo nga mag-aabot 5 kagatos nga mga kabalayan ang inglamon ang kalayo sa natabong sunog nga agampisa mga alas 2 ang kasasanagan sa lugar ang Quito sa syudad ng Puerto Princesa marapet sa ingbubuhat nga pantalan ang cruise ship. Asasakop ang darwa ka barangay nga ingkabibilangan ng barangay Bagong Silang ig barangay Pagkakaisa. Segun kay Senior Fire Officer Juan Mark Lacuna agtabangda ang mga taga Coast Guard sa pag-alin ng mga apektadong mga tao nga kaministeran ipaagi sa dagat. Ara kuno aga istar sa balay nga kung adin agampisa ang kalayo pero dayon ang adang pag-imbestigar sa ing-alanan agad idya. Alas 8:10 dading maaga indeklara nga araran kalayo sa lugar ang nasunugan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Kalbayog. Bayan ng Katarman magdaragdag ng isa pang doktor para sa Rural Health Unit ng bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Munisipyo San Katarman magdudugang san usa nga doktor para sa Rural Health Unit.
ginaprobahan na sa Local Health Board o LHB ang pag-empleyo sa munisipyo sa katarman sa usa nga doktor sa Katarman Rural Health Unit o RHU agud makabulig sa serbisyo medikal sa bungto. Durante sa meeting sa LHB o Municipal Anti-Drug Abuse, ginsalaysay ni Dr. Angeline Camacho nga bilang PhilHealth e-consulta provider, kinahanglan nga may usa pa nga doktor sa kada 20,000 nga populasyon sa RHU Katarman. Saya na may tulong nga municipal physicians ang Katarman RHU ngan kinahanglan pa sa duha nga doktor para sa 100,000 nga populasyon sa bungto. Pero gindesisyonan nga usalaanay ang i-empleyo sa gobyerno lokal nga kundiin pagkukuhaon ang pansweldo sa ilarom sa e-consulta trust fund sa RHU. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Supply ng mga pangunahing produkto sa Surigao del Sur hindi maapektuhan sa ipinatupad na temporary closure ng Mawab-Tagum Road ayon sa Department of Trade and Industry. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Dili kayo magka-apekto sa supply sa mga basic necessities and prime commodities dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur ang pagpasarado sa Mawab-Tagum Road nga may direktang rota sa Caraga ug Davao Region. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Jonathan Lagang, ang hepe sa Consumer Welfare Division sa Department of Trade and Industry o DTI ning probinsya, nga kadaghanan sa mga produkto dinhi ang nagikan sa dakbayan sa Butuan o dili sa Davao. Sumala pa nga dinhi sa Caraga Region, ang Butuan mao'y nagsilbing Regional Distribution Center sa kadaghanan sa mga produkto. Inaon giangko niini nga adunay ubang mga produkto nga posibleng maapektuhan ang supply susama sa harina, semento ug mga construction materials gagikan sa Davao. Una niini nasa Iran nga sugod niadtong Lunes, Pebrero 5, temporaryo nang gisiradan sa mga motorista among parte sa Maharlika Highway tungod sa kadaot nga dala sa mga pagbaha o landslide ning miaging semana. Kasamtangan unang gigamit sa pagkakaroon ang alternate road nga Mawab-Mako-Tagum Provincial Road alang sa magagmayng sakyanan, samtang ang mga dagkong trailer trucks ang giabisuhang mulibot na lang pabukidnon aron makaabot sa Davao. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. MBHTE Sulu hindi tutol sa pagpapabalik ng Department of Education sa academic calendar sa Hunyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Maad sadya haununa pang daag hibaba sinupis lahag kataasan namin Department of Education at tawa DepEd mga kanakuraan lapay na kamastalan sina Ministry of Basic, Higher and Technical Education at tawa MBHTE Sulu. Ining kaya pamahalaya ki Schools Division Superintendent Kiram i-release hal pagpabalik sin school calendar pabiasing kainatag na dahil nga August pa bulan June. Ini pagkapya pangadyan na sin DepEd iban iupik saan habihaon in pagpabalik inutinut sin pagtuntut ilmo sin kabataan dahil nga August pa June. Law ni SDS release way sala niya bangibalik sin DepEd na pagdakuran bihaon hi Vice President Sara Duterte ang minabutang Secretary hi President Ferdinand Marcos Jr. pa June in academic calendar sa babamuray sa biling kabiyak sa handayng katagna amara kuman kakunhan na sabi maniutyo adjustment si mga kabataan iban mas tala supaya mabiyak sa mga ini. Apabila law niya dumagbo sini di chumukupin school days kakunhan intervention ha mga kabataan ha supaya maapas nila impilad law pagpangadji. Para kanirelease kaya rayaw ray sabi ni ha mga kabastalan iban kabataan sabab karihilan sila mahaba-haba waktu maghali-hali aming malagutawang ha mental aspect bukod sa dya ha physical development sin mga ini. Dahil ha RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Dumako naman tayo sa Iligan.
Paggunita sa Laylatul Isra wal Miraj, idineklarang special working holiday ayon sa Bangsamoro Holidays Act of 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Inideclare agyang kaiyabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao na regular o special non-working holiday yang kaiyapakataling umaakami Santa ka Thursday, February 8, 2024. Yinan so Laylatul Isra wal Miraj ka special working holiday bo sa Intero Bangsamoro Autonomous Region. Maana na day ni matangkad dapad ko mga regular anta ka special non-working holidays sa Pilipinas sa gugyang kaiya gobyerno a BARM. Kabos sa agyang kaiya Office of the Chief Minister tano sa BARM na mapapadalam ko Bangsamoro Autonomy Act No. 39 anta ka Bangsamoro Holidays Act of 2023 na ma-declare so Laylatul Isra wal Miraj aba holiday sa Intero BARM region. Giyang kaya declaration na ana makaayo na ya si isagyang koto a bagu a proclamation apyang baala na Office of the Chief Minister. So Proclamation number 005 series of 2023 ay inideklara a OCM so official a regular ag special holiday sa BARM para sa giyang kaiyaragon na 2024. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na nakatutok ito sa pagmamonitor ng mga supply ng pagkain at presyo nito sa gitna ng inaasang paglawak pa ng epekto ng El Nino sa bansa. Ginawa ng NEDA ang pahayag kasunod ng kabuuang pagbagal ng inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo noong nakaraang buwan. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy sa mahigpit na pagmamonitor ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook upang makapagbigay ng mga napapanahong policy recommendations at masigurong stable at abot kaya ang presyo ng mga commodity. Tiniyak din ito ang monitoring ng Department of Agriculture sa on-the-ground situations at paggabay ng NEDA sa pamahalaan para masolusyonan ang mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Nitong Martes, inuulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal pa sa 2.8% ang inflation ng bansa noong Enero mula sa 3.7% noong Disyembre ng 2023. Ang nasabing figura ay signipiko ring mas mababa kumpara sa 8.7% inflation rate noong Enero ng nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba ng inflation sa karamihan sa food products, malaki naman ang inilundag ng inflation sa bigas na sumampa sa 22.6% noong Enero. Isa naman sa tinukoy na stopgap measures ni Secretary Balisacan ay ang pagpapahintulot sa dagdag na imports sa key commodities hanggang sa mag-estabilisa ang supply nito at maging abot kaya ang presyohan sa mga consumer habang sisiguruhing remunerative o magbibigay benepisyo ito sa local producers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, tiniyak naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisaca na mananatiling committed ang pamahalaan sa paglikha ng dagdag na trabaho sa bansa. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng naitalang pagbaba pa ng unemployment rate noong Disyembre, ang pinakamababa sa loob ng halos 2 dekada. Sa huling ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa 3.1% noong Disyembre 2023. Dahil dito umakyat na ang employment rate sa 76.7% o aabot sa humigit 50.5 milyong Pilipinong may trabaho. Ayon kay Secretary Balisaca, ang magandang employment rate sa bansa ay sumasalamin sa sustained momentum ng ekonomiya at katatagan ng labor market ng Pilipinas. Anya, target ng Marcos administration na makalikha pa ng high-paying jobs upang masolusyonan ang vulnerabilidad ng employment sa bansa. Kalakip nito, patuloy rin anya ang pagpapataas pa ng pamahalaan sa social at physical infrastructure investments, gayon din sa pagpapahusay sa human capital nang sa gayon ay mapagtibay pang lalo ang employment prospects ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, target ng Pilipinas na makapag-produce ng nasa 128,000 ehenyero sa industriya ng semiconductor. Ito ay kasunod ng pagkakapili sa Pilipinas bilang isa sa partner countries ng Estados Unidos na makakukuha ng pondo sa ilalim ng CHIPS and Science Act. Ayon kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, target na maabot ng Pilipinas ang bilang pagsapit ng 2028. Bukod pa rito, pinaplano rin anya ng kagawaran na makapagtayo ng isang lab-scale wafer fabrication plant na anyay makapagsasanay at mag-upscale sa lakas paggawa sa sektor ng semiconductor habang binibigyang pagkakataon ang lokal na industriya na makapag-prototype ng ilang chip design sa bansa. Kamakailan lamang nang ianunsyo ng bumisitang si US Undersecretary for Economic Growth, Energy and the Environment, Jose Fernandez, ang pagkakapili ng Amerika sa Pinas bilang isa sa partner countries na makatatanggap ng pondo sa ilalim ng CHIPS and Science Act. Pinaliwanag nito na napili ng Washington ang Manila mula sa pagiging isa sa may potensyal nito pagdating sa semiconductor at mula sa suporta nitong ibinibigay sa industriya. Ikinalugod naman ni Rodolfo ang strategic collaboration kasama ang US na anyay susuporta hindi lamang sa pagiging key player ng Pilipinas sa global economy kundi maging sa pagbubukas ng bagong avenue para sa mutual growth at innovation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalampasan ng Bureau of Customs o BOC ang target nitong koleksyon para sa unang buwan ng 2024. Ayon sa BOC, nakakolekta ito ng humigit 73.3 bilyong piso noong Enero, humigit 2% mas mataas kumpara sa target collection ng ahensya na lampas 71.7 bilyong piso. Ang nasabing figura ay sumasalamin sa humigit 1.5 bilyong pisong surplus at mas mataas ng lampas 3.8% kumpara sa nakolektang humigit 70.5 bilyong piso noong Enero ng 2023. Sa isang pahayag, iniugnay na ahensya ang magandang revenue collection noong nakaraang buwan mula sa pinahusay pang sistema sa pagdetermina ng customs value ng imported goods, pinatatag na border protection at sa konkretong trade facilitation efforts ng mga tauhan nito. Nagbigay commitment naman si Customs Commissioner Benvenido Rubio na palalakasin pa ng BOC ang collection efforts nito nang sa gayon ay hindi lamang maabot bagkus ay malampasan pa ang target collection sa kabuuan ng taon. Plano ng BOC na makalikom ng 759 bilyong piso sa pagtatapos ng 2024 salig sa marching order ni Finance Secretary Ralph Recto na ioptimisa ang kanilang performance sa pamamagitan ng creativity, transparency at epesyenteng tax at customs administration. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Erwin Peñano para sa ating business news. Samantala, narito naman ang ating kasama na si Leo Magpayo para sa ating balitang pampalakasan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nakabalik na sa bansa si Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee pagkatapos payagan ng FIBA na magpartisipa ito sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers simula itong Pebrero 22. 3 buwang nanatili si Brownlee sa Amerika habang pinagsisilbihan ang provisional suspension na ipinataw sa kanya na nagsimula noong Nobyembre 9 pagkatapos siyang magpositibo sa pinagbabawal na sangkap sa gamot. Pinatawan ng 3 buwang period of ineligibility si Brownlee dahil sa anti-doping rule violation na nangyari noong 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Hindi naglaro ng basketball si Brownlee sa kahit anumang liga at sa katunayan ay hindi man nanood sa laban ng Ginebra sa Commissioner's Cup sa PBA kaya't pinayagan na siyang maglaro sa Gilas laban sa Hong Kong sa Pebrero 22 at sa Chinese Taipei sa Pebrero 25. Subalit kailangang mag-ensayo ng gusto ang 35 anyos na forward dahil 3 buwan na siyang hindi nakakapaglaro ng competitive na basketball. Magsisimula ang ensayo ng Gilas sa Pebrero 15 kung saan makakasama niya ang teammates niya sa Ginebra na sina Jamie Malonzo at Scotty Thompson, kasama din ang iba pang PBA players na sina Junmar Fajardo, CJ Perez, Chris Newsom at Calvin Oftana. Ang mga Japan B-League players na sina AJ Edu, Kai Soto at Dwight Ramos ay kasama din habang ang free agents na sina Carl Tamayo at UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao ang bumuo sa lineup ng Gilas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakas sa suspensyon si Calvin Abueva ng Magnolia Hotshots subalit pinatawan ng 100,000 pisong multa dahil sa hindi magandang ginawa sa Game 2 ng 2023 to 2024 PBA Commissioner's Cup Finals laban sa San Miguel Beermen. Nagkaroon ng ilang hindi magandang pagsasalita sa pagitan ni Abueva at head coach ng San Miguel na si George Gallant sa 109-85 na pagkatalo ng Magnolia at pagkatapos ng laban ay nakipagsigawan naman siya sa asawa ni Mo Tautua sa hallway ng Mall of Asia Arena. Ayon sa Commissioner's Office, ang multa ay nagmula sa pambabastos ni Abueva sa disability ni Gallant na nakita ng lahat sa Jumbotron o ang malaking telebisyon sa arena pagkatapos ng kanilang sagutan sa 4th quarter ng laban. Sa ilalim ng batas ng liga, kahit sino man ang nag-insulto sa dignidad ng tao dahil sa kanilang disability ay pagmumultahin ng hindi bababa ng 100,000 piso. Pinatawag ni PBA Commissioner Willie Marshall si Abueva at Tautua at binigyan sila ng oras para pag-usapan ang nangyari. Humingi ng pangumanhin si Abueva sa PBA kay Tautua at sa kanyang asawa, Annie Marshall, kaya't nagkaayos na sila. Sinabi din ni Abueva na humingi na rin siya ng paumanhin kay Gallant at tinanggap naman ito ng SMB coach. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakahanap na ng panibagong pamilya si big man Sean O'Malley sa NCAA Men's Basketball Tournament
pagkatapos inanunsyo sa social media ng College of St. Benilde na sa kampo na ito lilipat. Ang paglipat ni Umali ay pagkatapos ng kanyang 3 taong paglalaro sa Lyceum Pirates kung saan siya nag-average ng 10 puntos, 6 na rebounds at 2.4 assists kada laro nitong huling season ng NCAA. Inaasahan na malaking tulong ito sa St. Benilde pagkatapos graduate na ang kanilang star player at season 98 most valuable player na si Will Gozum. Si Umali kasama sina Enoch Valdez at JM Bravo ang nanguna para sa Lyceum na makapasok ng Final Four nitong huling season, subalit natalo sila sa San Beda para makapasok sana sa finals. Ang 6'4" na si Umali ay hindi muna makapaglalaro sa season 100 ng NCAA para pagsilbihan ang kanyang residency sa Benilde at maglalaro ito sa susunod na season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. At yun na nga, kinumpirma mismo ng talent manager at tinaguri ang King of Talk na si Boy Abunda na hiwalay na nga sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa kanyang talk show na Fast Talk with Boy Abunda ay sinabi, kinumpirma ng talent manager ang kumakalat na balita tungkol sa celebrity couple. Panimula ni Tito Boy, quote and quote, "Isa pang balita na talagang nakakalungkot sumindak sa akin habang ako ay nasa Hong Kong ay ang balita pong naghiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque." Aniya, matagal na niyang kakilala at kaibigan ng dalawa kaya siya ay nalungkot dahil madalas na nila noong napag-uusapan ng kapuso actress ang patungkol nga sa kanilang future plans ni Dominic. Ayan, quote and quote, "Madalas kapag nakikita kami ni Bea ay nagkakakwentuhan po kami tungkol sa buhay, their marriage plans, so I was shocked." Tama si OG Diaz po, yung kanyang balitang hiwalay na. And we talk today, yes, hiwalay na po si Dominic at si Bea. Yan ang diretsahang saad ng King of Talk. Maaari raw na sa ngayon ay sinusuyo ni Dominic ang kapuso actress upang ayusin ang kanilang relasyon pero sa ngayon ay break na ang dalawa. Ayon rin daw sa kanyang source ay kamakailan lang nang mag-usap muli sina Dom at Bea. Sabi nga ni Tito Boy, quote and quote, "They are trying to understand each other but they are going through a rough patch. My prayer is that may God grant them what is best for them." Pagpapatuloy pa niya, quote and quote, "Yes, I am confirming that hiwalay na sila ngayon at last night or 2 nights ago, nag-usap ang dalawa. Ano ang status? Wala. I think kung tama ang aking source, isinauli na ni Bea ang kanyang engagement ring."
Nagulat naman si Tito Boy sa issue na may kaugnayan ang prenup o prenuptial agreement sa hiwalayan ng dalawa dahil matagal na raw nila itong napag-usapan. Quote and unquote, many months ago na pag-usapan po ito sa aking pagkakaalam and I'd like to confirm this with my friends and sources because when this was being talked about, yung prenup po, ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay, ang prenup ay si Dominic. So, I don't think it is or it was an issue unless na bago po ang kwento. To be fair to Dominic, it was not an issue for Dom. Yan ang lahat ni Tito Boy. Nilinaw rin ni Tito Boy na hindi totoo na April ang kasal at hindi rin ito sa Tagaytay base sa pag-uusap nila ni Bea. Ayun, nakakalungkot na isa na naman pong hiwalayan, no, ang bumungad sa taong 2024 at syempre malapit na ang araw ng mga puso kaya talagang heartbreaking itong hiwalayan ni na Bea at Dominic dahil nga syempre 7 months o halos 7 months na silang engaged tapos ito yung ating mababalitaan, no? Akala ng lahat ay talagang natagpuan na ni Bea ang the one dahil syempre alam naman natin kung gaano naging kasakit, no, yung naging hiwalayan nila noon ni Gerald Anderson na syempre alam naman natin na sa ghosting napunta at eto akala ng lahat kay Dominic na natagpuan ni Bea Alonzo ang forever. Anyways, may pag-asa pa naman kasi sabi nga ni Tito Boy, sinusuyo pa rin ni Dominic itong si Bea at malay natin magkakabalikan pero for sure, start yan, no? Start pa sa pagiging scratch at hindi pa rin talaga kumbaga matutuloy ang kasalan. Syempre, panibagong simula na naman ito kung sakasakali para sa celebrity couple. Samantala, quote and unquote, gusto nila siguro yon ang nakita nilang buhay namin habang lumalaki sila. Ito ang naging sagot ni Aga Mulak sa sagot kung bakit niya pinayagang pasukin ang kambal, no, o pasukin ng kambal yang anak na sina Andres at Atasha Mulak ang mundo ng show business. Pero bago raw humarap ng camera sina Andres at Atasha ay may paliwanag na sa kanila ang tatay nila na alam naman natin na veterano na sa industriyang ito. Quote and unquote, na ipaliwanag ko naman sa kanila na while growing up na at some point you decide to enter the industry or the entertainment world na huwag niyong tingnan yung glitz and glamour because behind that is all fake and hard work and dedication. Kasi baka nakikita lang nila yung results na magaganda pero hindi nila nakikita yung failures. Ang dami ko pong dinaanan yan. Ayan, yan ang natawang kwento ni Aga mismo. Samantala, natanong naman ng aktor kung papayagan niya ang lambing ng It's Showtime host na si Vice Ganda na maging regular host ang anak na si Andres sa kanila kung sakali ay magkakalaban po sina Andres at Atasha na sa Eat Bulaga ng TV5 mapapanood o napapanood sa ngayon. Natatawa ka dyan, no, tungkol dyan sa lambing na yan si Aga. Quote and unquote, hindi ko po alam talaga. Unang-una natutuwa ako kay Vice nung ini-interview niya ako. Sabi ko sa kanya, ikaw magsabi kay Andres, imbitahin mo. Hindi ako ang nagdedesisyon talaga. Sa totoo lang, pinalaki ko sila na magdesisyon sila ng para sa sarili nila. Ngayon, na nasa tamang edad sila, ayos na ang eskwelahan nila. Kung ano ang gusto nyong gawin, basta kayo ang may desisyon yan. Mahirap na trabaho yan, gawin nyo ng tama. And then, good luck sa inyo. Basta nandito lang kami sa likod nyo. If the invitation is real, nakakakilig yun, di ba? Kinikilig ako. Yan ang kwento pa ng aktor. Sa madaling salita, no, ay hindi si Aga ang dapat kausapin ni Meme Vice, kundi mismo ang anak nitong si Andres kung type nitong mag-It's Showtime. At sa pagtatapos ng ating segmento, pinalaga naman ng aktres na si Cyril Manabat ang mga negatibong komento na ibinabato ng netizens laban sa kanyang non-showbiz boyfriend. Sa pamagitan ng isang video na ipinost niya sa kanyang Facebook page, nilinaw niyang walang
katotohanan na binabakuran siya masyado ng kanyang boyfriend kaya iniiwasan niya ang nakatambalang si Elijah Canlas. Na-corner kasi si Cyril sa isang interview matapos niyang mapanood ang My Sassy Girl na syempre pinagbibidahan ni na Tony Gonzaga at Pepe Herrera kung saan natanong siya ukol sa successful na senior high at kung ano ang masasabi niya sa mga fans na tumangkilik sa kanilang tambalan ni Elijah. Makikita kasing naging tipid ang sagot ng aktres kaya naman nag-comment ang ilang netizen na tila iwas ang dalaga sa tanong. Quote and quote, no? Ayon kay Cyril mismo, quote and quote, so gusto ko lang mag-explain not because I'm a people pleaser or gusto kong i-defend or i-clear yung sarili ko kasi hindi naman ganon yung intention ko. Gusto ko lang gamitin yung platform ko to clarify and to call out this kind of people, this kind of toxic mindset and to defend of course my boyfriend and of course my ethics, my work ethics. Aniya, professional siya sa sa kanyang larangan at wala siyang problema kung anuman ang gagawin na hinihingi ng karakter o ng istorya sa kanya. Sabi pa nga ni Cyril, no? Quote and quote, I'm just really hurt and disgusted by this toxic mindset. Lagi nilang sinasabi na wag akong umiwas kay Elijah. Siguro may tampuhan sila ng boyfriend. Hindi ako fan ng mga ganyang mindset kasi sa amin, sa industriya, kailangan namin maging open-minded. Kung hindi man sa business, sa industriya namin kailangan open-minded kami. Pagpapatuloy niya, hindi ko po tatanggapin yung show kung alam ko namang marami akong restriction sa paggawa ng scene, di ba? Kasi professional kami ni Jello, ni Elijah, and I'm so thankful and I'm so grateful kay Jello kasi never naging mahirap yung kahit anong scene namin, even the hardest scene na akala ko hindi ko kayang gawin. Sobrang gentleman ni Jello. Agad rin niyang itinanggi ang mga sinasabi ng netizens na hindi siya suportado ng kanyang jowa. Ayan, talaga nga naman. At yun nga, quote and quote, and sa mga nag-attack sa boyfriend ko na baka raw immature o baka raw hindi daw ako pinapayagan, hindi daw ako sinusuportahan, yung mga nagsasabi na bakit daw hindi kami nagdididikit ni Jello pag nandyan yung jowa ko, bakod na bakod, hindi po totoo. Kaya raw niya dinidepensa ng boyfriend ay dahil ayaw niyang mawili o masanay ang mga tao. Sabi pa ni Cyril, quote and quote, I find my peace after my battle. I find peace of mind after I speak up and burst out what I am feeling. Sinabi rin ng dalaga na hindi totoong walang suportang ibinibigay ang jowa niya sa kanya dahil sa totoo ay super proud at supportive ito sa kanya. Sana makahanap kayo ng ganong love. Hindi kami controlling and we are in a very healthy relationship. Yan ang mensahe ni Cyril sa kanyang mga basher. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Artista. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa araw na ito, sa ating business news kay Erwin Peñano, sports news kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Bago tayo magpaalam, inaanyayahan po namin kayo muli na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po.
Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.